Isang turok lang. Ang starfish na ito mamamatay. Minsan po nakaturok ako ng mga mahigit 200. Habang ang sea snail na ito dinadampot. At hinahayaan na lang sa dalampasigan hanggang sa mawalan ng buhay. Kinakain din yung mga corals na may sakit. Bakit naman ganyan ang dinaranas sa mga lamang dagat na yan? Isa ba itong kaso ng karahasan? Iba-iba man ang kulay at itsura. Kapag lumapat na ang kanilang mga braso, siguradong makikilala nyo. Ang very famous na starfish. Pero ang starfish na pinatay sa video, baka ngayon nyo lang nakita. Crown of Thorns starfish ang tawag dito, na kilala ring salanay o dapag sa Kabisayan. Ay isang uri ng phylum Echinodermata or sa lahi ng mga tinatawag natin na sea star, sea urchin at sea cucumbers. Pero meron itong matutulis na tinik na gaya ng sa sea urchin. At hindi lang daw limang mga braso nito. Mahirapan kayong i-drawing ang starfish na to dahil meron lang naman tong 7 to 23 arms. Imbis tuloy na star, mas nahawig na sa disk o pabilog ang hugis nito. Ang starfish na to matatagpuan sa Indo-Pacific kabilang ang Indonesia, Papua New Guinea at Pilipinas. No wonder nadali ito ng isang Pinoy. Ang lalaki sa video na nakitang nagturok ng kung anong chemical sa salanay. Dito namin natuntun sa Badyan, Cebu. Siya si Bonifacio. Tuturukan namin siya sa gilid ng kanyang mga galamay. Kinabukasan, patay na po. Pag-amin niya, hindi lang daw salanay ang tinitira niya. Pati itong sea snail na Dropelia, pinagdidiskitan din. Doon ako punta sa mga coral reefs at mag-monitor. Pero teka, walang dapat tugisin dahil hindi raw siya nagtatago. At lalong hindi siya guilty sa anumang krimen. Dahil ang totoo, ginagawa raw niya ang pagpatay sa mga salanay at Dropelia alang-alang sa coral reefs. Pangunahing pagkain kasi ng mga crown of thorns starfish ang hard corals. Paano ito ginagawa? Niyayakap nila mga coral, naglalabas ng enzyme na tumutunaw sa coral tissue at saka sisipsipin. Madami na po yung population nila sa isang coral reef ecosystem po. If uncontrolled na po sila. So, dapat maintaining balance lang talaga yung population nila. Nanunuyot at namumuti ang corals sa kalulumutin. Kapag infested ng salanay ang isang bahagi ng dagat, kaya nitong kainin ang nasa 90% ng coral reef na naroon sa loob lang ng ilang buwan o taon. Ang mga Dropelia snail naman, ginagamit ang kanilang radula para kayurin ang tissue ng buhay na corals. Malaking epekto po nito kapag nasira ang mga coral reefs dahil nababawasan din ang mga tirahan ng mga isda. For comparison, ito ang itsura ng buhay at healthy coral reef. Pero kapag ganito na ang kulay at itsura, patay na po ito. Kilala ang Badyan bilang adventure capital of Cebu. Nagagandahan ng mga canyons, emerald rivers at white sand beaches dito. Kaya marami ring lokal ang umaasa sa biyaya ng kalikasan para may maipakain sa kanilang pamilya. Isa na dyan si Bonifacio na isang tour guide. Utang daw niya sa dagat ang pangtustos at pagpapaaral niya sa 3 anak. Kapag may itutur kami sa ibang mga tourist spot, maipakita namin na ang kagandahan na sa ilalim ng dagat. Gusto kong maging marine biologist at nang makatulong sa pagprotekta ng ating karagatan. Kaya nang mabalitang nagkaroon ng outbreak ng salanay sa dagat kung saan siya nagsisilbing tour guide at diver, voluntaryo raw siyang tumulong para puksain ito. Na may paintulot naman daw sa DNR sa kanilang lugar. Dapat may proper regulation po kasi kapag hindi po nagagawa yung pag-extract ng conductors ng hindi tama kasi may potential po na mas dumadami sila. Aprobado rin nila ang tinuturok ni Bonifacio sa mga salanay. Hindi raw yun mapanganib na kemikal kundi natural vinegar o suka. Para makatipid, si Bonifacio pa mismo gumagawa ng sarili niyang suka mula sa tuba. Sasalain na natin to. Maraming liguan. After ng mga 1 week po nito, maging suka na po ito. Dati, sarili mga syringe lang ang gamit niya sa pagturok. Hanggang sa nagkaroon na siya ng sponsor mula sa Australia na nagpadala ng special injector na gamit niya ngayon. Binaliktad ko po at hahayaan lang silang mabulok doon at
kakainin din naman ng mga maliliit na isda. Kailangan ng iba yung pag-iingat dahil venomous sa mga tinik ng salanay. Kapag natusok, naglalabas ito ng plancy toxins at saponins na nagdudulot ng impeksyon, pamamaga at kung minsan pagsusuka. Ang mga dropelia, dinadampot lang daw niya. Iniahon sa dagat at ililibing sa basta sa mga malalayo sa dagat. Sa ilang buwang pagbavolunteer ni Bonifacio, nakita raw niya ang magandang improvement o lagay ng kanilang coral reefs. Napigilan na po yung mga coral bleaching at saka nagsitubuan na rin yung mga maliliit na corals. Saka parami na din yung mga isda. O baka masyado nang nagiging kontrabida ang tingin nyo sa salanay at dropelia, ha? Hindi naman daw puro problema lang ang dala nito sa dagat dahil may ambag din sila sa ating ecosystem. Napapanatili ng salanay at dropelia ang balanse sa coral reefs natin. Sila kasi nag-aalis ng mabibilis lumaking uri ng corals. Nang sa ganon, magkaroon pa ng space ang iba pang organism underwater para lumago. Pero dahil sa overfishing ng mga tao sa natural predators na kumakain sa salanay, tulad ng giant triton snail, triggerfish, pufferfish, at Maori wrasse, imbis na nakokontrol, mas lumalaki tuloy ang tsansa ng pagkakaroon ng outbreak. Naku po, domino effect mga kapuso. Ika nga, no one is born a villain. Mas mabuting maging responsable para hindi maging biktima ng sarili nating kagagawan. Dahil sa mabuting pangangalaga natin sa kalikasan, sa huli, tayo ring mga tao ang makikinabang. Dami mong alam, Kuya Kim!